tanghali mga kapasyalero. Ang init ng panahon. At pagka ganitong kainit, hindi tayo dapat gumala o lumabas. Dito lang tayo sa bahay. At ngayon nga, para masulit ang ating maghapon, ngayong tanghali, magluluto tayo ng ating masarap na sinampalukang bangus. At ang kaiba dito mga kapasyalero, hindi tayo gagamit ng mantika sa ating pagigisa. Panoorin nyo kung paano ang aking gagawin para mapagluto tayo ng masarap na sinampalukang bangus. So itong ginagawa natin, so sinala natin yung ating luya. Pinino natin at dinurog dun sa ating food processor. So ayan, kaya hindi na tayo gagamit ng mantika para makapag-isa tayo ng bawang at sibuyas. So ito yung gagamitin natin parang pinakamantika, yung mismong atas ng luya. Ayan. Kaya medyo mainit na yung ating luya, ihulog na natin yung ating bawang. So medyo pino yung ang pagkakahiwa ng ating bawang para mas madali siyang maluto. Pero din yung ating sibuyas. Nakakasamit mga kapasyalero yung singaw o amoy ng matapang na luya. So sa bawat pagluluto ng isda ay kinakailangan syempre mayroong papatagal na lansa. Yung luya nga yung ginagamit natin pagpapalala ng lansa. Kahit sa paksiw, kahit sa anumang luto ng isda ay gumagamit tayo ng luya. So tingnan natin mamaya kapasyalero kung may pagkakaiba yung lasa ng sinampalukang bangus, kung ito ay ginisa sa mantika at itong hindi ginisa sa mantika, kung ano ang palalabasan ng kanyang lasa. Teka nga, espera na ito. This time, ilagay lang natin yung ating sibuyas. Ilagay yung bangus. Lagay na natin itong bangus para makuluan doon sa ating mga sakap. So nagayak tayo ng dalawang malaking boneless bangus. So paalala lang mga kapasyalero, pagka kayo ay magluluto ng ganitong luto ng bangus, siguraduhin tanggalan natin yung kaliskis para hindi siya mahirap kainin. Especially pagka ganitong binoneless ay kailangan tanggalan na rin yung kaliskis. Sama na natin itong konting usbong, babaw. Habang kinukuluan siya ay
na ma-absorb ng bangos yung lasa ng ating usbong ng sampalok. Lagyan natin ng konting tubig. Yan, ulo lang. Konti pa. At paalala mga kapasyalero, sa sobrang init ng panahon, so ugaliin natin laging uminom ng tubig. So ito yung makakatulong para hindi tayo ma-dehydrate. Kinakailangan uminom tayo ng at least ay 8 basong tubig sa loob ng isang araw. Uminom tayo ng tubig mga kapasyalero para hindi tayo ma-heat stroke. Akala nyo lalagay ko doon meron na. Ganyan kasi hindi lang yung magluto ng sinasabong. Tignan natin kung okay na yung asin. Ayos na. Asin. Tuloy na lang. Pagdagan pa natin ng sabaw. So yung iba sinasama mga pasyentero sa gisa yung usbong. Pwede rin namang ihulog na lang natin. Pwede isama na rin natin yung usbong ng sipig. Ilagay na lang natin yung ating kangkong. So mga pasyentero, optional yung kangkong. Pwedeng wala, pwedeng meron. Pero syempre mas masarap yung may kasamang gulay. Kung iba hindi naglalagay ng kangkong, gusto nakalutang lang yung usbong ng sampalok. Ano sa inyo mga pasyentero kung ano yung gusto nyo gawin? Wala nang kangkong. So, tatalapan natin ang tubig. Maya-maya lang, luto na ang ating sinampalukang bangus. Diyan! So, yan. At luto na ang ating sinampalukang bangus. So, huling tikim. Bago tayo kumain. So, sakto lang din at ganun din ang lasa. Halos walang pinagkaiba. Para doon sa ginigisa natin sa mantika, ay mas bet kotong hindi na siya ginigisa sa mantika. At sa prosesong ginawa natin ay nakaiwas pa tayo na dumami yung ating kolesterol sa ating katawan. So, try nyo mga kapasyalero yung ganitong proseso na yung ating luya ay ginagamitan ng food processor, ginigiling siya at yung katas ang gagawin natin pagpisa dun sa bawang at sibuyas hanggang sa tuluyan na natin lutuin yung ating sinampalukang bangus. So try nyo ito mga kapasyalero. Luto na ang ating sinampalukang
bangus.